Habang nagbabago ang sandali, ang gintong carrot ay patuloy na lumulutang sa hangin habang si Sejun ay nakatuon sa paghihiwa ng mga dahon ng sibuyas. Masusing nanood si Theo, napapansin kung gaano kalaki ang ipinagbago ng galing ni Sejun sa paghawak ng kutsilyo. Ang makita ito ay nagpuno sa kanya ng tahimik na pagmamalaki, dahil alam niyang matagal na panahon ang ginugol ni Sejun sa pagluluto para sa hindi mabilang na mga nilalang. Gayunpaman, nananatili ang kuryosidad. Anuman ang ginagawa ni Sejun ngayon ay tila nangangailangan ng labis na katumpakan. Ang bawat gulay ay hiniwa sa magkakaparehong sukat, na malinaw na nilayon upang maluto ng pantay-pantay. Sa likuran niya, ang kalan na gawa sa luwad ay naglalabas ng matatag na liwanag habang ang mga rokan ay masayang nakangiti sa malaking palayok. Ipinaliwanag ni Sejun na dahil malapit na ang pagtatapos ng kapistahan ng ani, nais niyang maghanda ng isang bagay na espesyal. Nang marinig iyon, agad na umapaw ang pananabik ni Baby Bear. Sa sandaling iniangat ni Sejun ang takip at naamoy ang aroma ng curry, si Baby Bear ay nagsimulang gumalaw at sumayaw. Sumasayaw sa kagalakan, kumbinsido na agad na ang lasa nito ay magiging kahanga-hanga. Pagkatapos ay tumingin si Sejun sa kunhong may karit at sa kanyang kapatid, na may dalang malaking sako. Inihagis ng kapatid ang rice cake paitaas, at ang kunhong may karit ay tumalon paitaas. Gamit ang matalas at nagniningning na mga mata at walang kamali-maling mga galaw, hiniwa niya ang mga ito sa perpektong pantay na mga piraso habang nasa hangin. Sa malapit, maingat na tinipo ng matabang kuneho ang bawat piraso sa dalawang malinis na plato. Sina Theo at Baby Bear ay napatitig sa pagkamangha sa kahanga-hangang pagtatanghal. Si Sejun, na pamilyar na sa husay ng kunhong may karit, ay nagpasalamat na lamang sa matabang kuneho para sa mga plato at idinagdag ang mga hiniwang rice cake sa malalim at pulang-pula na curry. Ang mga rokan ay nanood ng may pagkabighani, naguguluhan sa ideya ng pagpapakulo ng mga rice cake, isang bagay na hindi pa nila naririnig kailanman. Tumatawa ng may kumpiyansa, sinabihan sila ni Sejun, na ang putahe ay tinawag na pulang sopas ng rice cake, at mukha na itong masarap. Ngayon, ang natapos na putahe ay lumabas bilang lilang purple rice cake soup, na pinakuluan ng husto kasama ang karne ng lilang balang at mga nakaka-detox na dahon ng sibuyas na may kakayahang mag-neutralize ng matinding lason. Ang mga sangkap na ito ay pumihil sa pagkapanas, nagpabuti sa lasa, at nagpanatiling busog sa kumakain sa loob ng isang buong oras. Ang sopas ay mananatiling maayos sa loob ng 10 araw. Masayang kinumpirma ni Sejun ang kanyang mga kalkulasyon. Inisip niya sa malamang na ito ay ang bagong taon ng lunar, isang panahon kung kailan tradisyonal na kumakain ang mga tao ng rice cake soup. Dahil mayroon silang mga rice cake dito, ang magdiwang ng magkakasama ay tila likas lamang. Paglingon niya, nakita niya ang mga nilalang sa bawat sulok na mainit na nakangiti sa ilalim ng dambuhalang carrot na nakalutang pa rin. Sa unang pagkakataon, matagumpay siyang nakagawa ng purple rice cake soup, at ang kanyang kahusayan sa pagluluto ay mabilis na tumaas sa antas E4. Maya-maya ay nagtipon ang lahat, habang nag-aabot si Sejun ng mga mangkok na malaki at maliit sa hari ng Minotaur, sa mga rokan, at sa mga kuneho, habang si Baby Bear ay nilunok ang kanyang bahagi sa isang mabilis na paglagok. Ang inang kuneho ay kumain ng may biyaya, at ang mga sanggol na kuneho ay nakikibaka ng may pagkakyut sa hindi pamilyar na pagkain. Habang pinapanood silang lahat, naramdaman ni Sejun ang init ng isang tunay na holiday ng pamilya. Ang mga rokan naman ay labis na nasiyahan. Hindi pa sila nakakatikim ng anumang bagay na napakasarap. Dahil sa palamuti na carrot na naibigay pa, at sa bahagyang pagtaas ng liksi, ang sopas ay tila makahimala. Nang marinig ang kanilang papuri, naitanong ni Theo sa sarili kung gaano ba nila ito kagusto. Nakangiti siyang lumapit at nag-alok na ibenta ang sopas pati na ang mga sangkap nito upang sila mismo ang makagawa nito. Bilang tapat sa kanilang likas na pagiging mga ngalakal, ang mga rokan ay agad na nagpakita ng interes. Nang tanungin ni Theo ang kanilang presyo, nagmungkahi sila ng 3 barya ng tore bawat hain. Agad niya itong tinanggihan, pinagalitan ang kanilang kawalan ng pagpapahalaga sa halaga, at nagpahayag ng bahagyang pagkadismaya. Kalmado niyang ipinaliwanag na wala nang hihigit pang masarap at nagbibigay lakas na matatagpuan sa ibang lugar. Kahit ang mga rokan ay alam na siya ay tama. Sumulyap si Sejun, nag-aalalang baka ang hanggal na pusa ay makagawa ng isang masamang kasunduan.
Tumindi ang negosasyon. Itinaas ng mga Rokan ang alok sa 5 barya bawat hain at nangakong bibili ng 100 hain. Ngumiti si Theo, na tila tatanggapin na ito. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Sejan. Sinabihan niya si Theo na masdan ang tunay na dalubhasa sa kalakalan. Dahil sa gulat, nakinig ang mga Rokan habang matigas na tumanggi si Sejan na magbenta. Namutla ang kanilang mga mukha. Ipinaliwanag niya na halos hindi sapat ang mga rice cake para sa lahat ng naroon. Ang sopas ay naibahagi lamang dahil espesyal ang araw na ito. Sa pinakamagandang pagtatansya, ang mga susunod na supply ay makakagawa lamang ng humigit kumulang 300 hain, kaya isa itong limited edition na item. Nang matanto na nakakatikim sila ng isang bagay na bihirang mahanap, lihim na nagpanik ang mga Rokan. Dahil sa desperasyon, bigla silang tumalon sa presyong 15 barya bawat hain, sa pag-asang makuha ang lahat ng susunod na batch. Kahit si Theo ay natigilan sa bilis ng pagtaas ng presyo. Nagkunwari si Sejan na nag-iisip, habang may bahagyang mapaglarong tingin. Sa wakas, na parang isang mapagbigay na tagapagligtas, sinabi niyang ang paniningil ng 15 ay tila sobra-sobra. Sa halip, ibebenta niya ang 200 hain sa halagang 13 barya bawat isa. Napaisip ang mga Rokan kung siya ba ay isang banal na mangangalakal ng tore. Ngunit nagdagdag si Sejan ng isa pang kondisyon para sa susunod na pagkakataon. Dapat silang makipagpalitan ng mga rice cake kasabay ng pagbabayad at mag-alok ng konting diskwento para sa mga magsasaka sa tore bilang kapalit. Sa sobrang galak, tinanggap ito ng mga Rokan at nagsayaw pa. Tinapos ni Sejan ang kasunduan at nangako ng mga bonus na pananim na nagpapataas ng mga stat. Tinawag siya ni Theo na kahangahangang malupit, isang tunay na henyo sa pangangalakal. Buong pagmamalaking kinuskos ni Sejan ang kanyang ilong na sinasabing wala lang iyon. Biglang isang malakas na dighay ang umalangaw-ngaw. Paglingon ni Sejan, nakita niya si Baby Bear na kasing bilog na ng lobo, at ang tiyan ay lumulutang palabas. Lahat ay napatitig sa gulat. Sumigaw si Theo, tinatanong kung ilang mangkok ang kinain nito gayong dapat ay limitado lang ang sopas. Lumapit si Sejan at tahimik na ibinunyag ang katotohanan, sa mga natitirang sangkap, maaari silang makagawa ng 500 hain. Agad na naintindihan ni Theo na ang sinabing limitadong supply ay isa lamang panlilinlang sa negosasyon. Pagkatapos ay hinarap ni Sejan si Baby Bear ng may seryosong ekspresyon at humingi ng paumanhin. Naguguluhan ang munting oso habang nakikinig. Buong katapatang iginiit ni Sejan na ang bawat mangkok ng sopas ng rice cake ay nagdaragdag ng 1 taon sa edad. Matapos kumain ng napakarami, si Baby Bear ay tiyak na tumanda na ng 100 taon at naging isang matabang lolo. Tila gumuho ang mundo para kay Baby Bear at siya ay napahagulgol. Umiiyak siya dahil ayaw niyang tumanda ng higit pa sa kanyang mga magulang. Nang makita ito, agad na inamin ni Sejan na biro lamang iyon at inaliw siya. Upang pasayahin siya, binigyan niya si Baby Bear ng isang rice cake na may palamuting pulot, na kanyang paborito. Dahil sa ginhawa, tumawa si Baby Bear at nagsimulang kumain muli. Pagkatapos, ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang mga pinuno ng lobo na sina Hegel at Elka ay lumitaw sa harap ni Iona at ng itim na kuneho. Ibinunyag nila ang apurahang balita. Si Mason, ang pangulo ng Merchants Association, ay ipinatawag ang lahat ng mga pinuno. Ang pangalawang direktor ng koanihan ng lihim na pagsisiyasat ay pinaslang. Si Zeref ay nawawala. Ang hinala ay nakaturo kay Greed. Nagulat si Theo dahil kaibigan niya si Zeref. Natanto ni Prinsesa Pio Pio na si Greed ang maaaring nasa likod ng mga kakilakilabot na kaganapan sa bawat palapag. Ang itim na mandirigmang kuneho ay nagngitngit ang mga kamao, determinado na harapin si Greed kung kinakailangan. Sinabi ni Sejan na mag-ingat sila. Kung nakakalipat lang siya sa ibang palapag ng malaya tiyak na sasama siya. Nagpumilit si Theo na sumama sa paghahanap, hindi niya maaaring baliwalain ang panganib na kinakaharap ng isang kaibigan. Sa huli, si Theo, ang dalawang kuneho, at si Iona ay umalis patungo sa samahan, naiwan sina Sejan, Baby Bear, ang mga Rokan, at ang hari ng Minotaur sa ika-79 na palapag. Tahimik na nagdasal si Sejan na walang masamang mangyayari. Ang hari ng Minotaur ay lumapit mula sa likuran. Ipinaliwanag niya na dapat na silang bumalik sa kanilang teritoryo dahil ang waypoint
sa 79 na palapag ay matagal nang hindi nababantayan. At maya-maya, sisikat na ang Blue Moon. Biglang natanto ni Sejong na tuluyan na niyang nalimutan ang tungkol sa Blue Moon. Bago umalis, binalaan siya ng hari ng Minotaur tungkol sa kakaibang enerhiya sa timog kanlurang kagubatan. Casual na ipinagpalagay ni Sejong na isa lamang itong corrupted ent. Ngunit sumingit ang hari, hindi ito isang ent. Ang enerhiya ay kakaiba, mainit, nagbabaga sa matinding apoy. Malalim sa loob ng timog na kagubatan, ang mabangis na ent, na parang isang halimaw, ay nagsimulang gumapang mula sa lupa, na naglalabas ng nakakatakot na init.